Nasa linya po natin Mr. Ray San Jose, Chairman ng All for One Federation of Multipurpose Cooperative sa Occidental Mindoro. Mr. San Jose, magandang umaga po. Hello? Hello? Yes po, good morning, Sir Melo. Opo, nagkausap na tayo. Siguro mga 2-3 linggo na po, no? Mr. San Jose, no? Sa sibuyas. Abay, pataas ang presyo ng sibuyas ngayon sa mga palengke. Maputi man yan o mapulang sibuyas. Pero dyan pa sa inyo, tumataas ba ang hango sa inyo, ang bayad sa inyo ng mga humahango sa inyo dyan, Mr. San Jose? Latest po ay ang presyo ng sibuyas dito ngayon ay 90 sa yung binibili po nila sa farmer ngayon. Opo, yung farm gate price kung tawagin natin. Hindi ho nagbago yun? Yes, mula nung magkausap tayo, yung pa rin ho ba yun? O tumaas naman ng konti? Nagbago na po, malaki ang binago. Dati magkano? Halos kalahati ulit yung itinaas. Magkano dati? 45? Opo, 50. 50, naging 90 po ngayon. Okay na sa inyo yan? Medyo tumaas? Maganda na po yung presyo na yan at may kita na po kami dyan na medyo maayos-ayos. Kumpara po doon sa dati na talaga namang parang nakikipagsugal kami palagi. Yun yung masakit na bahagi po, sir eh. Opo. So okay na pala. Since when po ito, yung 90 na? 90 per kilo? Opo, yung 90 napakainam na po yan. Kumbaga, hindi na po yan masamang kitaan ng mga farmer at kumbaga, ang lang namin sana ay huwag namang tumaas ng sagad din. Para yung mga consumer naman po natin ay mapangalagaan din natin ng maayos. Opo, sa inyong pag-aaral, pag 90 ang kuha sa inyo, dapat magkano yan sa retail? Opo. Palengke. Sa market yan, dapat po pinakamataas sana yan hanggang 120. 120? Abay, hindi po gano'n ang nangyayari. Hindi po gano'n. May 200, may 240 pa nga nababalita. Pula po ito, ha? Pula. Opo. 240 sa palengke po. Yan ang monitoring. Imagine niyo po yan, sir. Ang mga farmer na nagbungkal at saka nagpakahirap at gumastos ng malaki, naghintay ng almost 4 months. Tapos ang kita namin 90. Oo. And kasama na po yung aming yung production cost. Oo. Samantalang sila po bibili nila ng 90, bebenta sila ng 200, ilang araw lang sa kanila yun. Hindi tatagal yun dahil baka masira naman yun. Ano po? Dahil kung patatagalin nila, gagastos ulit sila dyan sa, tawag doon, yung cold storage. Di ba? Yes po. Oo. Hindi naman yata po lahat ganun. Basta pag may naghango sa inyo, gusto niyan, maisalya na kaagad sa palengke. Di ba? Ganun po yung practice ng mga natin, ng mga traders natin. Pero yun pong mga businessman natin, yung mga malalaki talaga, yun po yung nakakatakot ngayon, sir eh. Kasi kami, kahit ako personal, hindi po ako ngayon nag-aadhika na mag-storage. Kasi nalugi po kami ng 3 taong sunod. Bakit po? Bakit? Mahal? Kasi kaya kami hindi nung nag-storage po kasi kami, yung sibuyas namin nasira din dahil nga po dumating yung mga imported. Ayun. Yun na nga. Ang nangyari po doon, ang storage ang kumita. Kaming mga magsasaka na nag-storage, nalugi. Naipit lang sa storage yung inyong supply. Yes po, naging pambayad lang sa storage yung namin, yung benta ng sibuyas namin. Naku po. So pero ngayon, Mr. San Jose, kumusta po nag-aanihan na po ba ng marami-rami tayo dyan sa Occidental Mindoro ng sibuyas? Ang peak season po namin dito siguro nasa mga last week ng March meron po yan hanggang Mayo. Pero meron na po ngayon. Meron na, marami-rami na rin. Meron na. Okay. So yun nga po, at sinasabi nyo ay 90 pesos per kilo po ang pasa nyo, ang hango dyan ngayon. Ngayon po yun yung latest po ngayon kasi kahapon nakausap ko po yung isang kaibigan natin, ganun po yung presyo. So ito malungkot, mag-i-import daw talaga tayo eh. Yan yung kinakatakot ninyo eh. Yun nga po eh, ang lagi ko po naiisip pag sinasabi na mag-i-import. Kasi po ang mga farmer kapag po tinulungan, ang kaya lang po namin ibigay ay taos puso pasasalamat. Yung mga importer, baka po yung kanilang pasasalamat may halong cash.
Ganun ba? Sa inyo, wala naman kayong ibibigay. Ay, no? wala po kami Nalulu- mabibigay. Ang amin po talagang pasalamatan sila ng tao sa aming puso. Oo. Ayun. So, ang binubuhay natin, hindi kayo mga lokal na producer ng sibuyas. Oh, mga Yes po, yun ang masakit po na katotohanan dyan. Bakit po hindi bumuo ng isang magandang usapan na magpirmahan po? Pwede naman yun eh. Kasi kami po dito, ang mga farmer ngayon, mahalos kalahati yung hindi nagtanim kasi nga nalugi ng 2 taong sunod, 3 taong sunod. Eh di, ba't ka magtatanim pa kung para kang nakikipagsugal? Ala, sige po. Eh, kung magkakaroon po ng kumbaga ng kasulatan, halimbawa na po natin, ang production cost ng sibuyas halimbawa natin ay 40 pesos. Oo. Ang magsasaka po, pakitain mo lang ng mga 20, gawin mo 60 yung presyo. Basta yung depende po siyempre doon sa sa production cost. Kasi depende sa inputs po sa mga diesel, sa mga abono. Mga chemicals, yun po yung nagpapataas kasi, no? Puro imported din ho yan eh. Opo. Sige po. So yun yung natin. Kumbaga, magkaroon ng kasunduan. Ang farmer po pwede payag yan sa 20 pesos per kilo na nakita. Nadagdag. Okay na po yan eh. Opo. Ayun. Ang masakit po dyan, yung mga nasa pagitan ng ng farmer at saka ng consumer, doon po lumalaki ng masyado. Yun na nga eh. Oo. Mababa pa rin yung 90 nyo. Tapos ang pasa 240 o 200. Ay, malaki talaga yun. Oho. Kaya nga po, sila po yung mayaman, ang farmer lalo naghihirap. Okay, sige po. Mr. San Jose, salamat po at nice talking to you again. At good luck po sa inyo dyan sa Occidental Mindoro, yung mga magsasaka dyan. Ganda umaga po sa inyo. Yes po. Salamat po ng marami, Sir Melo. Opo. Si Mr. Ray San Jose, mga kapuso, chairman ng All for One Federation of Multipurpose Cooperative sa Occidental Mindoro.